Good morning po. In-invite na po namin kayong lahat na tumayo sa umaga po na to. Tayo po ay sasamba sa ating Diyos. Alam niyo po, hindi po tayo nandito para lang kumanta. Amen po ba? Tayo po ay sasamba. Sabi po doon sa mga kakantahin po natin, kasi babanggitin po natin yung mga pangalan ng Panginoon. Ang Diyos po ay ang ating Jehovah Jireh. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos po ay ating provider? Amen? Siya po ang ating banner. Siya po ang Diyos na nakakakita sa atin. Siya po ang ating peace. Siya po ang ating Almighty God. Kaya nga po, marapat lang na ang ating Diyos ay pag-alayan po natin ang ating pagsampag, pagpasalamat. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa loob ng linggong to, karapat-dapat ang Diyos na sambahin. Amen po ba? Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya ang deserve niyang pagsamba. Hallelujah, Lord, sa umaga po na to, kami ay naririto, hindi lang para mag-spend ng time dito, kundi para sambahin ka, kundi iparating sa'yo yung aming pasasalamat at aming pagsamba. Lord, you are worthy of all our praises. Ikaw lamang po yung aming papasalamatan at itataas sa lugar na ito, Panginoon. It's all about you, Jesus. It's all about you, Father. It's all about you, Holy Spirit. We praise you, Lord. Hallelujah.
thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Whoa, 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 whoa. We thank you for the peace that overcomes our fears. We thank you for your power to live in victory. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous works. We give thanks. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. You are good. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, DC, El Shaddai. You are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. You are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. Daily, daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous works. We give thanks to the one who gave it. Let's clap our hands. To the one who saved us from our We give thanks. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Whoa, 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 whoa. Yes, Lord, we give you praise, for you are our banner, for you are our Lord, you are our Almighty God, O Lord. Ikaw lamang po yung karapat-dapat sa aming pasasalamat, Panginoon. Patuloy kang sinasamba at papapurihan, O Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We continue to give you praise, O Lord, this morning, for you are worthy, Lord. Hallelujah. Only way to life eternal, timeless truth, you are unrivaled. Jesus, forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word unchanging. Jesus.
sing. Your glory fills the earth as waters covering the sea. Prevailing truth will never bend. Unfailing, true all time will stand. True until the end. Only way to life eternal. Timeless truth, the one unrivaled. Jesus forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Oh, Jesus, the anchor of our lives. Oh, Jesus. Prevailing truth will never bend. Unfailing, through all time will stand. True until the end. Only way to life eternal. Timeless truth, you are. Yes, Unrivaled. Lord. Jesus, We declare you are magnified, oh Jesus. blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Whoa, Jesus, the anchor of our lives. We sing to you, Lord. Yes, oh Lord, we give you praise, oh Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon, na ikaw ang anchor ng aming mga buhay, na patuloy kaming nagiging matatag dahil ikaw yung Diyos na hindi bumibitaw sa bawat isa sa amin, Lord. Kami ay patuloy na sasamba sa inyo, Lord God. At nagpapasalamat kami sa inyo, Lord, na ikaw ang aming Diyos na nagtutuwid sa amin at nagtuturo sa amin kung ano yung gusto mong gawin namin. Iyon yung part ng love mo, Panginoon. Yun yung love mo sa amin. At sa oras po na to, Panginoon, patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy ka namin imamagnify dito, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos, O God. Hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, O Diyos. Walang katulad mo. Walang hihigit sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay
sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. O purihin ka, O Diyos. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali, Sa habang buhay ay mananatili. hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. O Diyos, ikaw ay mabuti, ikaw lamang, ikaw ay tapat. O Diyos, sa'yo ang
katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, oh Jesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You're worthy, worthy of every song we could ever sing. You're worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lord, lead me to your love. And I will build a life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. We surrender everything at your feet, oh Lord. We surrender our lives, we surrender our family,
Jesus. Hallelujah. All praises to your name, O Lord. All praises to your great name, O Jesus. For you alone are worthy. You alone deserve all honor and praise, O God. Hallelujah. We give you praise, Lord. Highest praise to your great name, O God. Hallelujah. Praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Pwede ba bigay pa natin yung best clap offering sa ating Panginoon na buhay? Karapat dapat sambahin ang nag-iisang Diyos na karapat dapat nakilain at kilalanin. Amen. Amen. Praise God. You may now be seated, mga kapatid. Hallelujah. And as we wait, doon po sa ating mga kasama as they settle down, we will be continuing sa ating pong pagsamba sa umagang ito, and sa susunod po na bahagi ng ating pagsamba, we will be having our Lord's Supper, banal na hapunan, breaking of bread, Dito po sa ating church, sa Church of Christ the Discipler, we are doing this as part of our obedience sa instruction po ng Panginoon na sa tuwing magtitipon-tipon tayo ay aalalahanin natin yung natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo. At katulad po doon sa parati naming sinasabi sa inyo, this is not just a simple parang ritual o nakagawian, but this is the time wherein we are publicly declaring yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Amen? Na dahil po sa kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, ay nagkaroon po tayo na mga naniniwala at tumatanggap kay Kristo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Amen? Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for the wages of sin is death. Amen? Or for all have sinned and fall short of the glory of God. Yun po pala ang sabi sa Romans 3:23. At ang sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God, ano po ang regalo ng Panginoon? Ay buhay sa pamamagitan po ni Kristo. And this is the true meaning na kahit po linggo-linggo natin itong ginagawa, gusto po namin na paulit-ulit na ipaalala sa atin na isa lamang po ang kadahilanan kung bakit tayo nandito, sama-samang sumasamba every Sunday at ulit-ulit natin itong ginagawa at ulit-ulit natin itong binabahagi sapagkat ito po yung ating pinanghahawakan na buhay ng pag-asa. Amen? Dito po sa church, we are inviting everyone to participate po sa gawain na ito. Sa bahagi po ng ating pagsamba na ito, everyone can take up ito pong ostia at ito pong saro na sumisimbolo sa katawan at banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. But we always remind everyone, yung importance po ng pananampalataya ng faith. Bakit po? Kasi let me read to you yung 1 Corinthians chapter 11 verse 23 at sa mga sumusunod pang talata kasi po mayroon pong instructions ang Panginoon sa atin when we do these things. Pag ginawa po natin ito, mayroon pong paalala, mayroon pong instructions ang Panginoon. Simulan po natin sa verse 23. Ang sabi po dyan, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarang ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay ipinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik.
No, alam niyo po, ito yung sinasabi natin, that we are doing this kasi ito po yung ating pagpapahayag ng ating pananampalataya na si Kristo ay pumarito sa mundong ito para bayaran ang ating mga kasalanan. Siya'y namatay. At ang mabuting balita, mga kapatid, hindi lamang po siyang nanatiling namatay. Kaya ang sabi diyan, hanggang sa muli niyang pagbalik. Ibig sabihin, siya'y muling nabuhay at siya'y muling magbabalik. At ito po yung ating buhay na pag-asa. Amen. Sabi po sa verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, meron po palang hindi nararapat, no? Ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano po ba yung hindi nararapat? Sino po ba yung hindi nararapat? Sabi po sa susunod na verse, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka uminom ng tinapay, at kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. No? Kung hindi po tayo kumbinsido, kung wala po tayong pananampalataya, kung hindi po natin pinaniniwalaan yung natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, no? Sabi po dito, wag natin i-take. Otherwise, kumakain daw po tayo at umiinom ng hatol, no? But if we are truly a believer, no? Kung tayo po ay tunay na mananampalataya, kung tayo po ay tunay na kumikilala sa natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? Ito po yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Ito po yung reason why we are participating, we are receiving ito pong ostia na ito at ito pong sara na ito. Wala naman pong magic dito sa mga elements na ito. But yung nire-representa po nito, ito po yung mahalaga na meron tayong tunay na pagkaunawa. No? Sinasabi po dun sa ating binasa na ang ostiang ito ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo. No, yung sa kanyang pagkakapako sa krus, no, madalas nababanggit po sa harapan kung ano yung hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo nung siya'y pinarusahan, nung siya'y pinako sa krus. I don't think even in our time today na meron pang hihigit dun sa hirap at parusa na tinanggap ng ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. At ito pong saro na ito na sumisimbolo sa dakilang banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Napakahalaga po nito dahil tangi ang banal na dugo lamang ng ating Panginoong Kristo ang makapaghuhugas at makapaglilinis ng ating mga kasalanan. No, wala na po tayong kayang bawasin pa doon sa ginawa ng Panginoong Kristo. Wala na po tayong kaya pang idagdag pa doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya po ang ating pananampalataya tapos na, nagawa na niya. Ito po yung ating declaration as a church. Ito po yung ating declaration as a true disciple of our Lord Jesus Christ. No? And that is why we are doing this Sunday after Sunday after Sunday. No? Dahil we are declaring yung kapangyarihan po ng natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo. And hindi lamang po yun, that we are also declaring, no, na meron po tayong tinitingnan na buhay na pag-asa sapagkat siya'y magbabalik muli at tayo isasama sa kanyang kaharian. Amen? No, kaya kahit anong nangyayari sa buhay natin, kahit anong nangyayari even sa gobyerno natin, hindi tayo basta-basta panghihinaan ng loob eh. Amen? No, kasi meron po tayong buhay na pag-asa kay Kristo. Kasi alam natin na kung tayo tunay na tumanggap kay Kristo, wala na makakapaghiwalay sa atin sa ating Panginoon. Amen? No, so I invite everyone to close your eyes as we pray. Sabi po dito, siyasatin natin ang ating mga sarili. At saka natin tanggapin ang tinapay at ang sarong ito. No. Are we a true believer of Christ? Finished work? No? Siyasatin po natin at patuloy nating ihanda ang ating mga sarili. Kasi sabi ko, hindi po ito basta-basta lamang simpleng bahagi ng ating gawain. I think isa po ito sa napakahalaga na bahagi ng ating gawain. Kasi ito yung ating pag-alaala, pagkilala
sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, Jesus. We thank you, Father God, for oh God. We thank you, Father God. We thank you for your amazing love. We thank you for your grace, O Lord Jesus. Hallelujah, Father. So, Lord, praises this morning, Father God. You are our God. You are Lord and Savior, Jesus Christ. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Lord, sa umagang ito, patuloy po namin kinikilala na Ikaw ang nag-iisa naming Diyos na buhay, na walang ibang paraan upang kami ay mapabilang sa kaharian mo sa langit, Panginoon. Malibang kami ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang aming Panginoon Diyos at aming tagapagligtas. Ama, sa umagang ito, as we take ito pong ostia at saro na sumisimbolo sa iyong katawan at banal na dugo, patuloy niyo pong siyasatin ang aming mga puso. Tingnan ang aming mga buhay, Panginoon. Nawa ay matagpuan mo na ang aming buhay ay karapat-dapat sa pagtanggap nito sa umagang ito. At kung merong mga bagay, Panginoon, na nakikita mo na gusto mong ibigay namin sa iyo, hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ang mga bagay na ito ay maisukot, maibigay namin ng buong buo sa iyo. At hayaan namin na Ikaw, Jesus, ang patuloy na mamuhay at manguna sa aming mga buhay simula sa araw na ito. Amang banal, sa pagtanggap po namin ng ostia at ng sarong ito, patuloy po namin dinideclare na Ikaw ang nag-iisa naming buhay na pag-asa, na Ikaw ay magbabalik at isasama mo kami sa iyong kaharian dyan sa langit. Ama, muli sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagluwalhati at pagsamba, sapagkat Ikaw lamang, walang iba ang nararapat tumanggap ng lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Diyos. Amen at amen. Pwede na po natin i-take ang ostia at ang saro. Amen. Uli po natin ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. No? It's nice to be back. Iba talaga yung pakiramdam kapag nandito ka sa loob ng church. Kaysa yung nasa online na talagang iba. So, bago po tayo magpatuloy sa pag-usapan po natin ngayong araw na ito, ay balikan muna po natin yung mga nakaraang pag-aaral po na natalakay, no, na itinuro po sa atin ng Panginoon. Last week po ay tinuro po sa atin yung about forgiveness. Kamusta po? Kamusta po ang ating pagpapatawad sa ating mga kapwa? No? Na nai-apply po ba natin? Dahil ito po yung nais ng Panginoon sa atin, yung magkaroon talaga ng forgiveness sa ating puso. Yung makapagpatawad. Matutunan po nating makapagpatawad. Dahil ano po yung tinuturo sa atin ng Diyos? Diba? Sabi niya, kung tayo daw ay mag-aalay ng sacrifice, isang tabi muna natin yun at balikan natin yung mga kapatid natin na nagkasala sa atin at ating muna silang patawarin. So, tinuturo sa atin na bago tayo maglingkod ay matutunan nating i-empty yung
yung sarili natin. Matutunan natin magpatawad sa kapwa natin. Amen po? Dahil yun yung nais ng Diyos eh. Kaya nga niya tayo pinatawad kasi para magkaroon ng reconciliation. Maibalik yung relasyon. Hindi ibig sabihin na, ay sige, pinapatawad na kita pero wag ka lang magpapakita sa akin. Pwede po ba yung ganun? Hindi na dapat sa ating pagpapatawad, napapanumbalik natin yung relasyon dahil yun po yung nais ng Diyos. Amen? Dahil yun yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen mga kapatid? No? At ano pa, yung last week tinuro sa atin yung about who am I? Sino ba talaga ako? Ano ba yung sino ba ako? Kasi ang hirap gawin yung pinapagawa sa atin ng Diyos kung hindi natin kilala yung tunay na identity natin. Tama? Yung identity natin ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang hirap kaya magpatawad kung ang titignan lang natin yung sarili natin. Ay, nasaktan ako. Ay, ito yung ginawa niya sa akin. Ay, ito yung ginawa niya sa akin na hindi ko talaga makakalimutan. Pero dahil binigyan tayo ng bagong identity ng ating Panginoon, magagawa nating magpatawad. At magagawa nating sumunod sa pinapagawa niya. Amen mga kapatid? At iyon yung nais ng Diyos na tayo ay makasunod. Iyon yung nais ng Diyos na magawa natin. Yung plano niya, yung magawa natin, yung nais niyang mangyari sa ating mga buhay. Amen mga kapatid? Gusto po ba natin mga kapatid na magawa yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay? Salamat sa isa na may nagnanais na Gusto po ba natin mga kapatid na maganap at mangyari ang plano ng Diyos sa ating buhay? So, we have to empty mga kapatid yung ating sarili. Sabi nga, ialisin natin yung luma nating pagkatao, kundi ang ang ilagay natin yung pagkatao na iniligay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Magagawa natin yan sa tulong ng ating Diyos. Kung sa tingin natin, parang ang hirap magpatawad, lalong-lalo na kapag nakikita ko siya, naku, sira na ang araw ko. Pero dahil binago tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng bagong puso at si Kristo na ang namumuhay sa atin, magagawa nating magpatawad. Amen? At dahil nakakapagpatawad tayo, ay makakasunod tayo sa pinapagawa ng ating Diyos. Amen? Dahil lamang po yan sa kanyang biyaya. Kasi kung titignan natin, parang ang hirap kaya magpatawad. Tama ba? Ang hirap. Lalo na kung grabe yung nagawa sa atin. Yung sobrang sakit. Kung kinain lang yung pagkain mo sa ref, madali lang yun, makalimutan eh. Di ba? Pero kung yung cellphone mong bagong-bago ay nabasag, kaya? Di ba mahirap? Yung damit mo na bagong-bago sinuot ng yung kapatid. May nangyayari ba yan mga kapatid? Ang hirap. Pero kapag yung identity ni Kristo ang ating sinusuot at naghahari sa ating buhay, magagawa po natin iyan mga kapatid. So, ngayon po, ang pag-aaralan natin is about leaving the past behind. So, excited po tayo mga kapatid. No? Kasi, alam ko na at alam natin na mainilaan ng Diyos na magandang plano sa bawat isa. Sa bawat pamilya ng bawat isa sa atin. Amen? No? At magagawa lang natin yon kung hindi na tayo titingin dun sa mga nakaraan natin. So ngayon po, mapapag-aralan po at makikita po natin yan. Mga kapatid, sino sa atin yung mahirap makakalimot? No? Lalo kapag siguro sa mga babae, tama ba? Tama ba? Mga babae, mahirap makakalimot, lalo na pagka may nagawa na namang mali yung ating mga tulad sa mga asawa, ganyan. Bumabalik yung historian no? Kasi dati ganito ginawa mo, dati ganyan ginawa mo Diba? Nanunumbalik yung dating nangyari. No? Tama ba? Tama po ba sa mga babaeng asawa? At iyon yung realidad. No? Kaya lang, hindi iyon yung nais ng Diyos na lagi nating inuulit-ulit yung mga past natin. Tama? Kasi ang ating Panginoon, siya ang Diyos ng present and future. No? Sabi niya, kinalimutan niya na lahat ng kasalanan natin Hindi niya na inaalala yung mga nagawa natin ng mga nakaraan.
Tama? No? Kung ganun tayo pinatawad ng Panginoon, ay ganun din tayo magpapatawad sa kapwa natin. Na hindi na natin naalalahanin yung nagawa pa ng tao nung ng mga nakaraan. Tama? So, mga kapatid, maikli lang po itong topic natin. Wag po tayo matutulog. Okay po ba yun, mga kapatid? So, sabi po sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan, nagpunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So mga kapatid, yung context ng Philippians 3 is si Apostle Paul po ay nasa kulungan nung sinulat niya ito. At binibigay niya ng babala, no, yung mga tao na mag-ingat sa mga katuruan dahil may mga guro po na nagtuturo na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng nung mga ng relihiyon, no? Binabalaan niya ang mga tao na nagtuturo na ang isang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng relihiyon o sumusunod dun sa mga lumang batas at sa mga ritual, no? Kundi pinaalalahanan niya yung mga tao na ang kaligtasan ay naglumumula lamang kay Jesus Christ. No? So ito po yung pinaka-context nito. Kasi kung kung ganun po yung pamantayan kung paano or yung requirements para maligtas ang isang tao, ay di hamak na qualified po si Pablo. Kasi siya po ay legit na Jew. At siya ay expert sa law kasi siya po ay isang pariseo, no? Kung kaya niya nasabi na doon sa verse 13 to 14, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. No, hindi dahil sa qualified siya dahil siya ay Hudyo, dahil siya ay pariseo, ay sinasabi niya na ligtas na siya. Kundi ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Hesukristo. No, dahil alam niya na ganun ang pagsunod sa ating Panginoon ay kinalimutan niya ang lahat, no? So hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga kabutihang gawa o ritual na ginagawa natin every Sunday or every day, kundi dahil lamang sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesukristo, no? So, mga kapatid, sabi dito, we can grab tomorrow if we will still holding on to yesterday. So, hindi tayo makapunta dun sa kinabukasan kung patuloy tayong titingin dun sa nakaraan. No? Kasi, tingnan natin yung nangyari kay Apostle Pablo. Kung ang titignan lang ni Apostol Pablo is yung qualification niya para maligtas, ay hindi na siya susunod sa Diyos. Hindi na siya susunod dun sa calling niya. No, pero dahil nakita niya yung importance ng pagsunod sa Panginoon is itinuri niyang basura kung ano man yung nakaraan niya. No? Simple illustration, mga kapatid. Bigyan ko kayo. Di ba ang hirap mag-drive kung patuloy tayong nakatingin sa likod? Tama ba? Sino ba mga driver dito? No, kung nakatingin tayo sa likod, ano yung pwede mangyari? Sobrang dangerous, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung nasa harap. Di ba, as driver, kailangan dapat lagi kang nakafocus sa harap. Titingin ka sa likod, pero saglit lang. So ganun din yung dapat nating gawin sa pagsunod sa ating Panginoon. Na wag na tayong tumingin dun sa past natin. Kundi ang tingnan natin yung nasa harap na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen, mga kapatid. No? Maraming mga Kristiyano na napaparalyze ng past. Tama? Yung past hurts. 'Di ba?
Yung, ay, hindi ko kayang sumunod kasi ganito yung nangyari sa akin. Parang, ang hirap. No? Ano pa? Yung old mistakes. Parang di ako karapat dapat kasi sobrang, ganito yung nagawa kong kasalanan. Tama ba mga kapatid? Ano pa? Yung longing for the good old days na, ay, ang hirap sumunod kasi parang namimiss ko yung dati kong ginagawa. No? Iyan yung mga kadahilanan, mga kapatid, kung bakit tayo nahihirapan na mag-move forward. Dahil dun sa pagtingin natin dun sa mga nakaraan natin. No? Ay, nasaktan ako, parang hindi ko siya kayang patawarin. Ay, grabe yung nagawa ko, parang ano na lang yung titingnan sa, ano na lang yung magiging tingin sa akin ng mga tao. Di ba? Ano pa? Yung, ay, parang namimiss ko yung dati kong ginagawa. Parang hirap pala maging Kristiyano, ang daming bawal. Pero mga kapatid, ang plano ng Diyos ay mas higit na best kesa dun sa tingin natin ay best para sa atin. Amen? Yun yung tingnan natin. No? Kasi kung titingnan natin yung kalalagayan ni Apostol Pablo, di ba, nasa mataas siya na posisyon, legit siya na Hudyo, no? Expert siya sa law. Pero itinuring niya yung basahan o basura para lamang masunod yung ipinapagawa sa kanya ng Panginoon, yung calling niya, calling sa kanya ng Panginoon. So tatlong punto lang po yung pag-uusapan natin ngayon, paano natin makakalimutan yung nakaraan natin. Number 1, mga kapatid, acknowledge the weight but refuse to carry it. No? Yes, kinakalimutan natin yung nakaraan, pero dapat natutunan natin yung mga pagkakamali natin doon sa mga nakaraan. Amen? No, hindi natin isinasantabi yun. Kundi, may mga bagay tayong natututunan sa mga nangyayari sa atin ng mga nakaraan. No? Ano po yung to move on, we have to recognize what is holding us back. Ano nga ba yung mga nakaharang o nakakalso? Di ba kapag ka sa isang sasakyan, kung may nakaharang dun sa gulong, is mahihirapang makapag-move. Tama? So, ganun din sa atin mga kapatid, sa buhay natin. Mahihirapan tayo na makausad kung may mga nakakalso sa ating buhay. Tama? Ano yung mga humahadlang, mga nagiging hinder para hindi tayo makamove forward, para hindi natin magawa yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Yung tulad nga po nung sinabi ko kanina, yung past pain, what others did to us. Ano yung mga bagay na ginawa ng ibang tao sa atin kung bakit tayo hindi makamove on. No? Tama po mga kapatid? Ay, paglaki ko, gagantihan kita. Paglaki ko, ganito yung gagawin ko. Kaya, ang daming mga kabataan nagiging rebelde dahil nagtatanim ng sama ng loob. Hindi makamove on dun sa past. Tama? Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, may nilaan ang Diyos para sa atin. At ang nais niya is, huwag tayong maglin dun sa past natin. Kung gaano man tayo nasaktan. No? Di ba mga kapatid, kung iisipin natin, gaano ba natin nasaktan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Sino po ba dito ang hindi nagkasala? Lahat tayo makasalanan, di ba? Sabi nga ng Biblia, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Pero pinatawad tayo ng Panginoon at kinalimutan niya na lahat ng iyon. Amen? No? Grabe yung pag-ibig ng Diyos. At iyon ay re-reflect sa atin. Kung paano tayo inibig ng Diyos, ay ganun din po natin maiibig yung tao. Kung paano po tayo pinatawad ng Diyos, ay ganun din po tayo makakapagpatawad. Kahit na masakit, unti-unti tutulungan po tayo ng ating Diyos. Kung ang titignan lang po natin yung sarili nating kakayahan, yung damdamin natin, yung sarili natin, napakahirap magpatawad mga kapatid. Amen? Ano pa? Yung pagbuhay natin dun sa nakaraan, yung lagi nating inaalala, yung nakaraan, paulit-ulit nating iniisip yung sakit, kaya hindi tayo makapag-focus sa kinabukasan. No?
Tama po ba mga kapatid? Yung lagi nating inaalala, yung mga nakaraan. Kaya hindi tayo makapag-focus kung ano yung hinaharap. No? For example nga, yung illustration kanina na habang tayo ay nagdadrive, kung ang titignan natin yung nasa likod, napaka-dangerous po nun. Maaaring magkaroon ng car crash or makabangga tayo, mapapahamak tayo kung lagi natin tinitignan yung nakaraan. No? Ano pa? Yung sinarado na natin yung puso natin. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, sige, pinapatawad na kita, pero wag ka magpapakita sa akin. Pwede po ba yun mga kapatid? Sinasabi natin, pinatawad na natin yung isang tao. Pero ganun pa rin yung laman ng puso. Diba? Ganun pa rin yung, kumbaga sarado yung puso. No? Hindi po maaaring ganun mga kapatid na clinose na natin yung heart natin doon sa mga taong nakapaligid na nagkasala po sa atin. No? Dahil kung sarado po ang ating puso sa pagpapatawad ay hindi po natin ganun. Hindi po natin mararanasan talaga yung blessing na inilaan sa atin ng Panginoon. Amen? Tama ba mga kapatid? Nais ng Diyos ay ma-enjoy mo yung buhay. Diba? Pero kung ganun yung laman ng puso natin is yung inilaan ng Diyos na mas magandang bagay ay hindi po natin mararanasan dahil isinarado na po natin yung ating puso. Ano pa? Isa pa pong nagiging hadlang is yung pinapanatili nating sariwa, yung sugat. O yung hindi maghilom ba? Diba? Yung konting dampi lang ay masakit pa din. Diba? Hindi natin hinahayaan na gamutin ng Diyos yung sugat. Tama? Sinasabi natin, ay sige, napatawad na kita. Pero pag nakita, nanunumbalik na naman yung sakit. Sabi ko nga po mga kapatid, ibigay po natin at i-surrender natin ito lahat sa paanan ng Panginoon at siya ang mag-heal. Dahil alam po natin, ang Panginoon natin ay hindi lang siya healer dun sa physical na karamdaman natin. Even yung sa nararamdaman natin mga kapatid. Yung sakit sa puso, di ba? Yung anuman yung mga nakaraan, kayang pagalingin niya ng Panginoon. Tama? Naniniwala po ba tayo doon? No? Kayang pagalingin niya ng Panginoon. At pinagpala tayo ng Diyos dahil narinig natin ito. Nalaman natin na ang Diyos ang kayang sumulusyon dun sa sakit ng sugat na naiwan sa atin. Ang dapat lang po natin gawin ay isurrender ito sa Panginoon. Kasi nga kung tayo lang ay napakahirap. Tama ba mga kapatid? Isa pang nagiging hadlang ay sinisira nito yung direksyon ng Diyos. Ito yung direksyon ng Diyos na nais niyang daanan natin. Pero tinitingnan natin yung nasa likod. Di ba? Tinitingnan natin yung nakaraan. Yung past hurts. No? Ito na yung direksyon ng Diyos. Ito na yung gusto niyang ipagawa sa iyo. Ito na yung gustong ipagawa sa bawat pamilya sa atin. Kaya lang dahil tinitingnan natin yung past hurts, ay hindi tayo makausad-usad dun sa direksyon ng Panginoon na nais niya ipadaanan sa atin. Amen? Alam naman natin, hindi tayo ililid ng Diyos dun sa maling daan. Amen? Gising pa po? No? Hindi tayo ilalagay ng Diyos dun sa bagay na mapapahamak tayo. Bakit? Pagmamayari niya tayo Di ba? Mga anak niya tayo Di ba sino ba namang ama yung maglalagay ng anak niya dun sa lugar o direksyon na mapapahamak siya? Di ba? Nakuha natin mga kapatid. So, alam ng Diyos yung nakaraan natin. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam ng Diyos yung bawat dalangin natin. Ang tanging nais niya ay ibigay po natin ang lahat ng ito sa Kanya. Amen? Ano pa? Yung past guilt. Ano yung mga nagawa ko before? No? Ay, makasalanan ako. Dati akong drug addict. Dati akong lasenggo. Dati akong basagulero. Lahat ng mga maling nagawa natin. Nakakahadlang po iyon
kung aalalahanin natin para masunod ang kalooban ng Panginoon, yung nais niyang ipagawa sa atin. No? Tama ba mga kapatid? Kasi yung mga bagay na yan, hindi po yan pinapaalala ng Diyos sa atin. Pinapaalala po yan ng kaaway. Because He is accuser. Papaalala niyan, wala kang kwenta, wala kang silbi, ganito ka dati, ganito mga ginagawa mo. Sino ka? Bakit ka magpupunta ng church? Bakit ka attend dyan? Bakit ka mag-join ng cell group? Bakit ka mag-join ng ministry? Yan yung ilalagay sa atin ng kaaway. Itinatanim sa ating mga isip. Ipinapaalala niya kung sino ka dati. Amen? Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, inalis ng Diyos yung luma nating pagkatao. Amen? At binihisan niya tayo ng identity ni Kristo. No? Dahil tinitingnan na tayo ng Panginoon, dahil kay Kristo. Hindi na dun sa dahil kung sino tayo. Amen? Amen po ba mga kapatid? Ganon tayo iniibig ng Diyos. Amen? Na hindi niya tinitingnan yung nakaraan natin. Ang tinitingnan niya ay si Kristo na nasa sa atin. Amen? So, yan yung mga nagiging dahilan mga kapatid. Yung past hurts, past guilt. No? Yung inaalala natin mga kapatid, yung mga kakulangan natin. No? Gusto ng kaaway mga kapatid na alalahanin natin yung mga pagkakamali natin. Why? Kasi kung aalalahanin natin yung mga pagkakamali natin mga kapatid, hindi natin makikita yung inilaan ng Diyos para sa atin. Tama? So gawain po yan ng kaaway to accuse us. No? Sabi nga po sa Psalms 103, verse 12, as far as the east is from the west, so far He has removed our transgression from us. Kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Na-imagine nyo ba mga kapatid kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan? Di ba? Hindi masukat di ba? So ganun po. Inalis sa atin ng Diyos yung kasalanan na meron tayo. So, sino tayo para balik-balikan yung mga nakaraan na kasalanan natin? Yeah? Yung inalis na ng Diyos, wag na po natin ibalik. Amen? No? Sabi po sa Isaiah 43, verse 25, gayon man ako ang Diyos na nagpatawad sa inyong mga kasalanan, hindi ko alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Wow! Di ba? Sinabi niya na siya ang Diyos na hindi naaalalahanin anumang mga kasalanan na nagawa natin. So, iyan yung nais ng Diyos po na maging puso po natin na huwag na natin alalahanin yung past natin. Pwede natin balikan pero huwag tayong maglindon. Kasi natuto na tayo doon. Amen? Amen mga kapatid? Pangalawa po is kailangan na tayong mag-shift ng focus. No? Nung sinabi po ni Apostle Pablo na forgetting what lies behind, it doesn't mean na instantly makakalimutan na natin lahat ng iyon. Tama? So, it means breaking the power of the past over present behavior. No? Yung winawasak na natin yung power ng past. Ano pa? It means refusing to let yesterday dictate our identity today. Binigyan na tayo ng bagong identity ni Kristo. Wala nang kapangyarihan yung past self natin. Tama? No? Choice natin yon mga kapatid, kung ano ang pipiliin natin. Choice natin na kalimutan yung nakaraan natin. Amen? Tayo yung magdidesisyon nun. No? Kaya hingin natin yung tulong ng Panginoon. Na mapagdesisyonan, na matutunan nating sumunod sa Kanya at kalimutan yung nakaraan. Yes, mahirap kalimutan yung nakaraan. Hindi ko sinasabing madali yon. Pero hindi yun imposible, mga kapatid. No? Ano man yung sakit na yan, kayang paghilumin ng Panginoon. Ano man yung naranasan natin na sakit, kayang pagalingin niya ng Panginoon. Kung may mga bagay na aalisin ng Diyos,
o inalis ang Diyos sa buhay natin, siya ang magpapalit nito. Amen? At yung ipapalit niya, hindi naman yun yung sa tingin mo best kundi sa tingin niya best para sa iyo. Amen? Gusto po ba natin yun? Na yung best na inilaan sa atin ng Panginoon ay iyon yung maranasan natin. Tama? So wag tayong malungkot, mga kapatid. No? Ano man yung mga nakaraan natin, ay matutunan po nating piliin na mag-move on at kalimutan. Amen? Sabi po sa Philippians 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So choice ni Apostol Pablo na limutin yung nakaraan. Kasi kung aalalahanin niya yung nakaraan niya, sino ba siya nung nakaraan? Pinapersecute niya yung mga early Christians murderer siya yung head Di ba? O kung titignan niya yun, murderer ako. Sino ako para magdala ng salita ng Diyos? Tama? Nakukuha niyo yung point, mga kapatid? No? Grabe yung ginawa niya. Pinersecute niya yung early church. No? Pero ito yung nasabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Di ba, mga kapatid? So, pinili niya na limutin yung nakaraan niya para masunod ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo yung istorya nung si Saul. Saul pa siya nun nung road to Damascus. Nandoon siya para i-persecute yung church, early church. No? Para patayin, para ikulong. Yun yung focus niya. Yun yung goal niya. Yun yung gagawin niya. Pero, hinausap siya ng Diyos. No? Nasa Damascus siya. Nagliwanag. Kinausap siya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? No? So, dahil doon sa pangyayaring yon ay nabulag siya ng 3 days. So, ang Panginoon ay gumamit ng tao para pagalingin si Saul nung time na yun. At ito po ay nagngangalang Ananias. So, familiar po kayo sa story na to. Sa Acts po, matatagpuan po natin ito, mga kapatid. No? So, inutusan si Ananias ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain ay puntahan mo si Saulo at ipanalangin mo siya at i-anoint mo siya dahil gagamitin ko siya para maghayag ng salita ko sa mga hentil. Nung una, hesitant si Ananias kasi kilala niya si Saul na nagpe-persecute ng mga naniniwala kay Kristo. So, nakukuha po natin, mga kapatid. No? Pero, sumunod pa rin si Ananias. At pinag-pray niya si Apostol Pablo, si Saul during that time at nawala yung pagkabulag niya at inanoint siya ni Ananias. No? Kung titingnan po natin, mga kapatid, kung hindi sumunod si Ananias, baka wala tayo ngayon dito. Hindi natin pinag-uusapan yung kasi di ba si Saul ginamit siya para maihayag sa mga Hentil, tayo na mga hindi Hudyo, yung good news, yung pag-ibig ng Diyos. No? Mga kapatid, naniniwala ba tayo na sa pagsunod natin ay gagamitin tayo ng Diyos sa buhay ng maraming tao? No? Kung minsan iniisip natin, hesitant tayo, tinitingnan natin yung past natin, tinitingnan natin yung kalalagayan natin ngayon. No, mga kapatid, wag tayong mag-hesitate na sundin yung ipinapagawa sa atin ng Diyos dahil gagamitin ng Diyos yung buhay natin to spread His love sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? No? So, tuloy po natin, mga kapatid. Sabi po sa Acts 9:15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. So ito po yung sinabi ng Panginoon kay Ananias. No?
So, kung si Ananias po ay nag-focus kung sino si Apostol Pablo, ay si Saul, during that time, ay, yun nga, baka wala tayo ngayon dito. Baka hindi natin pinag-uusapan yung salita ng Diyos. Pero dahil yung focus niya ay yung pagsunod sa Panginoon, is, eto yung biyaya ng Diyos. No? Malaya tayong nakakapag-usap ng salita niya at nararanasan natin yung pag-ibig niya. Amen? Ano po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 15 to 16? Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ay pinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hentil. Hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Yung pagsunod niya, mga kapatid, yung focus niya, nakafocus lang siya kay God. Hindi siya sumangguni sa kanino mang tao. Kaya po desisyon natin, mga kapatid, yung pagsunod. Hindi po ito nakabase sa desisyon ng ibang tao. Diba? Ay, kailangan si cell leader ay siya dapat yung magdesisyon. Hindi. Tayo po mismo sa sarili natin, mga kapatid. Choice natin yun. Piliin natin yun. Desisyon natin yun. Yung pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So, nais natin na magamit ng Diyos yung buhay natin para maging blessing sa ibang tao. Amen? So, nasa decision po natin yun, mga kapatid, yung pagsunod natin sa ating Diyos. Hindi po siya nakadepende kung kanino man. Amen? So, last point po. Embrace the new season God is bringing. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na may inilaan ng Diyos sa pamilya natin, sa buhay natin? Inilaan na magandang future. Naniniwala po tayo doon, mga kapatid. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Sabi po sa Proverbs 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Plano ng Diyos na pagpalain po tayo, mga kapatid. Tama po? So yung pagpapala, mga kapatid, baka iniisip natin ay ang pagpapala is about material things lang. Ay, ganda ng bahay, ang daming kotse, no, ang daming pera, multimillionaire. No? The world will teach us ganon, mga kapatid, na kapag ka-blessed ka, is yun yung pamantayan. Pero, hindi po doon nasusukat, mga kapatid, yung pagiging blessed. So, ang plano ng Diyos is pagpalain tayo. No? Sabi po dito, ipagkatiwala po natin kay Yahweh ang bawat ginagawa natin at magtatagumpay tayo sa lahat ng mga iyon. No? Kung nais natin magtagumpay sa buhay, pagkatiwala po natin sa Diyos. Kasi kung ang basihan lang po ng pagiging blessed is yung material things, kahit hindi naniniwala sa Diyos, kayang gawin yun. Tama? Baka mas mayaman pa sila, baka mas marami pa silang ari-arian. No? Pero ano po ang tinuturo sa atin ng Biblia patungkol sa pagiging blessed? Sabi niya, sabi ni Kristo, di ba, sa Matthew 5, yung pinagpala daw po, those who are poor in spirit. No? Yung nire-recognize natin na hindi natin kaya kung wala ang Diyos. No? Yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Yung nagre-rely tayo sa Kanya. Kesa dun sa mga material na bagay. Di ba? Ang pamantayan natin, yung Diyos na meron tayo, hindi yung mga bagay na material na bagay. Yung Diyos na nagbigay ng mga bagay na yun. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Na kung minsan, dahil sa mga material na bagay na meron tayo, nakakalimutan natin yung totoong may-ari ng mga bagay na yun. Yung totoong nagkatiwala sa atin ng mga bagay na yun. Amen? Masyado na tayo nagiging dependent dun sa mga material na bagay. Hindi tayo nagiging dependent sa Diyos na nagbigay ng mga bagay na yun. Amen? So, yun po yung true meaning
ng pinagpala. Yung meron tayong poor spirit na we recognize ang Panginoon sa ating buhay. Ano pa? Those who mourn. No? Yung kapag tayo ay broken, tayo ay lumalapit sa Diyos. Hindi tayo nagmumukmuk sa sarili lang natin o kung kanino tayo lumalapit. Dahil yung mga tao na yon, sila yung makakasumpong ng comfort ng Panginoon. Yung mga taong lumalapit sa Diyos, mararanasan nila yung love, yung embrace ng Panginoon. Amen? So, kapag may mga pagkakataon mga kapatid na tayo ay broken, tayo ay nasaktan, lapit tayo sa Diyos at mararanasan natin yung comfort niya. No? Siya lamang po yung makakapagbigay ng kaginhawaan sa ating damdamin. No? Bakit? Siya ang Prince of Peace eh. Sa Kanya nagmumula ang kapayapaan. Kung gusto po natin ang kapayapaan sa ating mga puso, sa Kanya po tayo lumapit. Ano pa? Yung meek, no? Those who are humble, gentle, and submit to God. Yung mga bagay sa Kanyang buhay. Those who hunger and thirst for righteousness, no? Na kahit iniwanan ka na ng maraming tao, yung mga dati mong kaibigan, hindi ka na kinakausap dahil sumusunod ka na sa Diyos, you are blessed, mga kapatid. You are those people who are hunger and thirst sa righteousness. No? Yung kapag hindi ka nakapag-devote ng time sa Panginoon ay feeling mo gutom na gutom ka. No? Ano pa? Those who are merciful, pure in heart, peacemaker, and persecuted. No? Kung tayo man po ay inuusig, mga kapatid, you are blessed. Dahil pinipersecute ka dahil sa faith mo sa tunay na Diyos. Amen? No, ang dami kayang pinipersecute dahil sa pag-express nila ng faith nila sa Panginoon. Ang hirap kaya mabash. No? Lalo yung mga celebrity na talagang iniwanan nila yung kasikatan para sumunod sa Diyos. Iniwanan nila yung pag-aartista para magpastor. Iniwanan nila yung karangyaan para makasunod sa Panginoon. So, kung tayo man po ay nakakaranas na ganito, you are blessed. No? Hindi ka pinarurusahan ng Panginoon, kundi pinagpapala ka niya. Dahil sa mga gantong sitwasyon, mga kapatid, dito natin mas lalong nararanasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Amen? No? Ano pa? Plano para sa pag-asa. Sabi sa Romans 15:13, pupuspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa na nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang mag-umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kung kanina pinag-usapan natin yung past natin ay parang wala na akong pag-asa, parang wala nang solusyon sa problema ko, baka mamamatay na lang akong ganito or hayaan ko na lang na ganito ako. Hindi. Mga kapatid, may inilaan ng Diyos na magandang pag-asa para sa atin. May hope na nag-iintay sa atin. Amen? At ang banal na Espiritu po ang tutulong sa atin para lagi tayong ma-remind sa mga bagay na ito. Amen, mga kapatid? No? May layunin at direksyon ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May mga bagong simula siya na inilaan para sa atin. Kung may mga door na close, may mga bagong door na i-open sa atin ng Panginoon. Nag-agree po tayo doon, mga kapatid? Amen po ba? No? Kaya maging excited tayo sa pagsunod natin sa ating Diyos. Maging excited tayo na maranasan yung inilaan ng Diyos para sa atin dahil may hope na nag-iintay sa atin. Amen? Minsan hindi tayo makausad dahil umaasa tayong maibabalik pa ang nakaraan. Tama? Hindi tayo makausad kasi baka may chance pa. Tama ba? Mga kabataan, nangingiti. Hindi na nga yan yung para sa iyo May inihanda ako. May nakalaan para sa iyo.
ay makulit tayo. Hindi, Lord, pagbigyan pa natin. Baka may chance pa. Diba? One more chance. Diba? Minsan, kaya tayo iniiwan ng mga taong, baka kaya tayo iniiwan ng mga Sino po ba nakakaalala nung ano na yun? Nung sabi ni John Lloyd, minsan, baka tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi baka may taong darating na mas mamahalin tayo, ibigin tayo. Diba? Tama ba? So, mga kapatid, may inilaan ng Diyos na mas maganda sa atin. Yung best para sa atin. Amen? Dahil anak niya tayo. Tama ba mga kapatid? Sabi po ng Isaiah 43:18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o isipin man ang mga bagay sa nakaraan. Bitawan ang sabi po sa Isaiah 43:18, wag na daw po nating alalahanin yung mga bagay doon sa mga dating nakaraan, no? Sabi po sa Philippians 3:13-14, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa harapan. So ito po yung ginawa ni Apostol Pablo. Kinalimutan niya, pinili niya kalimutan yung nakaraan at itinungo niya, sabihin, yung focus niya ay nandoon sa inilaan ng Panginoon para sa kanya. Amen mga kapatid? Hindi tayo makakahakbang kung patuloy tayong lilingon sa ating nakaraan. No? Kaya tinuturo sa atin mga kapatid yung forgiveness, yung kung sino ba tayo. Di ba? Ang hirap kaya gawin ng isang bagay kung hindi natin kilala kung sino tayo, kung ano yung true identity natin. Magagawa ko ba yan? Dati nga akong pasaway, dati nga akong walang kwenta, ito nga, di nga ako magaling sa school. Di ba? Kung titingnan natin yung past natin, hindi tayo makakahakbang. Di ba? So, ngayon, dahil alam na natin yung identity natin kay Kristo, is magagawa na natin yung mga bagay na ito. Amen? May mga yugto sa buhay po natin mga kapatid na kailangan nating tapusin or kailangan nating ihinto para magkaroon ng yung bagong inilaan sa atin ng Panginoon is yung magawa po natin. Amen? May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating iwanan, kailangan natin talikuran, kailangan nating kalimutan para maranasan natin yung inilaan ng Panginoon para sa atin. No? So, ang buhay po natin ay may season talaga. Kung dati ay season na down tayo, lalo nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, lalo nung hindi pa natin alam yung tunay na identity natin, lalo nung mga bagay na ginagawa pa natin yung maibigan at gusto po natin. No? Pero ngayon mga kapatid, ito yung season ng Panginoon sa buhay po natin. Hayaan po natin na umusbong, lumago at magbunga yung nais po ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Amen po? So tayo po ay tumayo. So para po magamit mga kapatid ng Diyos, yung buhay po natin, ay una, matutunan po natin talagang magpakumbaba sa ating Diyos. Ano man po yung nakaraan natin, ano man po yung past hurts, past guilt, ano man po yung mga nagiging hinder para mahadlangan yung kalooban ng Diyos na maghari po sa ating buhay ay ibigay po natin at ialay po natin ito sa Diyos. No? Dahil siya lamang po ang nakakaalam ng mga bagay na mas makakabuti para sa atin. Kung minsan ay pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Minsan ay tingin natin, ito yung tama natin gawin. Ito yung nais natin gawin. Kundi, mga kapatid, matutunan po natin na maunawaan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito yung time na ang Diyos naman ang maghari sa atin. No? Na sabihin natin, mga kapatid, na, Lord, ikaw naman. Pagod na ako dun sa hurts, pagod na ako dun sa kaiisip ng mga nakaraan. Pagod na ako dun sa mga bagay na nagiging hadlang para maranasan ko talaga yung pagpapala mo sa buhay ko. No? Kung minsan hindi natin ma-enjoy
yung blessing ng Panginoon dahil dun sa past hurts, past pain, past guilt. So ngayon po, let's take this time mga kapatid na let's talk to God. Lord, ano man yung nakaraan ko, tulungan mo ko na makalimutan ito. Tulungan mo ko na mag-heal yung mga sugat. Tulungan mo ko na mapanumbalik yung relasyon ko sa ibang tao. Nais ko pong maranasan ng iyong biyaya. Naranasan ko pong maranasan ng iyong pagpapala. Sige mga kapatid, talk to God. He will comfort you mga kapatid. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kahirap, Lord, salamat sa healing. Salamat sa comfort, Panginoon. Salamat sa peace. Salamat sa embrace, Lord. Thank you, Lord, for your goodness, for your love. Ito yung time mga kapatid na ito yung choice na piliin natin, pagdesisyon na natin na sumunod sa Panginoon. Ito yung time na i-humble natin yung sarili natin. Alisin natin yung pride. Christ is enough for me. Christ is
turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Yes, need. Lord. Ikaw ay sapat. Sapat na, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat. Dahil binigyan niyo kami ng new identity. Yung identity namin kay Kristo, Panginoon. Salamat dahil nagkaroon ng healing sa aming mga puso. Salamat dahil binigyan niyo kami ng bagong puso, Panginoon. Yung puso na willing magpatawad. Yung puso na handang sumunod po sa inyo, Panginoon. Ano man po yung aming nakaraan, ano man po yung mga mali naming nagawa in the past, lahat po ito ay sinusurrender namin sa inyo, Panginoon. At wala na itong magagawa para maranasan namin yung plano mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ang tanging nais po namin ngayon ay magdesisyon na sumunod po sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin na ikaw ay enough sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, tanging sa inyo lamang po namin makakamtan ang tunay na comfort. Sa inyo lamang po namin makakamtan ang tunay na peace, Panginoon. Dahil lamang po ito sa inyong biyaya. Lord, ano man po yung mga nakaraan namin, ano man po yung mga bagay na naghihinder sa amin, wala po itong magagawa para maranasan namin ang iyong kabutihan sa buhay na bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap niyo po sa amin bilang inyong mga anak. Lord, ang karapat-dapat kasi ang lahat ng papuri at pagsamba, O Diyos. Maraming salamat, Lord God. Tinataas po namin at dinadakila po namin ang iyong pangalan. Sige mga kapatid, He is worthy to be praised. He is worthy sa mga palakpak, sa pagsamba at pagsigaw natin, mga kapatid. Ibigay po natin yung best love offering sa ating Panginoon, for He is worthy. For He is worthy of everything, mga kapatid. Christ is enough.
yung sigaw ng mga anak ng Diyos na nag-decide na nakalimutan yung nakaraan. Yung mga anak ng Diyos na nagsasabi, ikaw na ang masusunod sa aking buhay, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, isang mapagpalang umaga sa ating mga bisita. No, marami po tayong bisita ngayon. Nandiyan si Brother Noel, Sister Shet Tolentino from Church of Christ sa Tayaba, sa Tondo. Tama, Tondo? No? So, welcome po natin sila. And of course, yung family ni Sister Aliyah, nasa labas siya ito, nag-aalaga ng anak, no? Masaya po kami nakasama namin kayo, si Sister Jocelyn, Brother Arthur, Sister Juliana, Brother JV, no? Gonzales, ano? Welcome po kayo sa pamilya ng Diyos dito sa Church of Christ the Discipler. So, and of course, doon po sa ating mga kapatid na dati natin nakakasama muli, ay nakakasama namin muli kayo ngayong umaga. Purihin po ang Diyos. And of course, yung mga kasama natin online. So again, sabi ni Brother Jonas kanina, iba pala yung pakiramdam kapag nandito ka talaga sa face-to-face. So we encourage you to join us dito po sa ating worship hall every Sunday sa ating gawain. Kasi galing sa abroad si Brother Jonas, last Sunday ay wala siya. No? So that's why they celebrated their anniversary. Ayan, So talagang marami po tayong natutunan this morning. Amen. But before that, few quick announcement lamang po. This week, June na. Sa kalagitnaan na tayo ng taon. So this coming week, mga kapatid, siguro through the cell groups, we will be announcing kung paano po tayo magpa-participate sa mga brigada eskwela, no? Especially sa Fisheries High School po, because we will want to start a ministry there, campus ministry. So, watch out for the updates po, and we are encouragingly inviting you to join us doon po sa Brigada Eskwela. And then later on, of course, yung mga ministry heads po, we have a meeting. And yung mga elders po, meron tayong bukod na quick meeting after the service. So, and again, ano pa ba meron? So, wala na muna. So, I think yung mga recurring activities natin, wait nyo lang po yung mga announcement sa Facebook page natin. Amen. So, sino po dito yung maraming natutunan ngayong umaga? Sino dito talaga yung pagpapatuloy at i-apply yung kanyang mga natutunan ngayong umaga? Alam niyo po, nakakatuwa kasi sabi ko nga sa inyo, si Brother Jonas, wala po siya dito ng 2 linggo halos Hindi kami nag-uusap. Ayoko abalahin anniversary, baka mapagalitan ako ni Doc Nakakatuwa kasi kahapon po ay prayer night namin. Prayer night dito sa church, Yung mensahe ng Panginoon is about obedience. And ganun din yung mensahe ni Brother Jonas ngayon. Alam niyo po, when we started yung series natin this year, yung ano ba yung ating series? Connect, abide, and bear fruit. Ako personally, yung desire talaga ng puso ko is we want to bear fruit, meaning yung pamumunga po ng in numbers. Ibig sabihin, yun talagang kailan ba kami dadami in numbers? Kailan ba kami mamumunga? Kailan ba namin maaaya yung mga kapitbahay namin, yung mga kamag-anak namin na wala pa kay Kristo? And I am grateful kasi pinakita ng Panginoon last night and today, yung paghahanda niya sa atin. It is not about kung gaano kadami yung dumadalo sa church. It is about yung atin po, kung tayo na ng mga nandito na sa church, kung papaanong nababago ng Diyos ang ating mga buhay. And in the past 3 Sundays, or I think a month already, we are talking about family. How we will be able to forgive yung mga taong naka-offend sa atin, especially sa loob ng family. Why? Kasi sabi nga namin, mayroon pong purpose. Yung pala yung ginagawa sa atin ng Panginoon ngayon. Na tayo mismo gusto niya, ihanda muna niya talaga tayo. Sabi nga, kalagitnaan ng taon, may nadagdag ba? But I am grateful kasi ang gusto pala ng Panginoon is for us to be ready doon sa gusto niyang gawin sa bawat pamilya ng iglesyang ito. At ang gusto niyang unang gawin is for us to forgive and ask forgiveness doon sa mga mahal natin sa buhay, especially, na meron tayong hindi mabuting pagkakaunawaan. Nangyayari po, amen. Tinuro po natin yan last Sunday. That conflict in the family
Nangyayari po yan. Hindi po, hanggat nandito po tayo sa mundong ito, it will happen. Pero ang plano po at ang layunin ng Diyos is for us to be healed, to be reconciled, and to restore that relationship. Amen? At iyon po yung gusto niya mangyari sa atin. No, sabi ni Brother Jonas, kalimutan na natin yung nakaraan. At tingnan natin yung magandang layunin at plano ng Panginoon sa ating mga buhay. So are we ready to see yung mabuti at napakaganda at perpektong plano sa atin ng Panginoon? Kung gusto po natin yan, ano, sabi nga, we have to let go of those hurts, of those anger, unforgiveness in our heart. Kasi the moment that we let go of those things, doon po natin malinaw makikita yung maganda at perpektong plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? No? Kaya po sa pag-uwi natin ngayong umagang ito, no? I am excited. June na. No? June na bukas. June 1 na bukas. I know that the Lord will start doing amazing and mighty great things sa lahat po sa atin. And ang gusto po namin, asahan natin yung mga magaganda at mabubuting bagay, mga bagong bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. Pero we have to obey. Sabi nga kahapon, doon sa i-share sa atin ni Sister Ann, no? The Lord, sabi doon, obedience is better than sacrifice. No? Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. So let us ask the Holy Spirit to empower us, enable us to obey lahat po ng salita na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Excited po ba tayo doon? O, parang kitang-kita ko yung mga mukha nyo sobrang excited. Palakpakan po natin ng Panginoon. So mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Hesus sa buong linggong darating. Sa Kanya po na makapag-iingat sa atin sa pagkatisod at makapaghaharap sa banal na trono ng ating Diyos ng walang kapintasan at ng may buong kagalakan. Sa Kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin man sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon Diyos at tagapagligtas. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagkilala, pagsamba sa nag-iisa nating Diyos na buhay ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen, amen, and amen. You may now go in peace, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Magkita-kita ulit tayo next Sunday, 9 a.m. dito po sa ating church. God bless everyone. See you next week.